Welcome mga first timers dito sa Banawe, Ifugao, kung saan makikita ang hagdang-hagdang palayan. Mga palayang inukit sa kabundukan ng Banawe, na mga ninuno ng mga igorot. Malamig, mahamog at masarap daw mag-camping dito. Pero paano na lang kung ang inaasahan mong meron kang matutuluyan, ipa pala dun sa inaasahan. Sir, saan po ba dito sir? Merong place ba na pwede kami mag-park na pwede kami magpalipas ng gabi? Yung CR ay sarado. So napakahalaga pa naman ng CR kapag tayo ay nagsistay sa isang lugar. Parang lahat ng mga nangyayari hindi tugba sa dapat mangyari. Limitado yung tubig natin. Ang lakas ng ulan. Hardcore tong Ifugao van life natin ha. O mas okay na lang na lumipat ng lugar para mayroong matuluyan. And welcome back to another van life and camping episode. Norris bro! Mga bro! First timers yan! Rogang, let's go! Rogang, good luck ha! Good luck! Si Norris dyan kasi, ang pinakauna kong kaibigan, naging kaibigan ko sa mundo ng motovlogging. Ako rin ang pinakaunang motovlogger na naging kaibigan niya, na dinala niya ako dito sa teritoryo niya. Kaya hanggang ngayon kahit medyo naglaylo na siya sa motovlogging at iba na yung tinatahak ng mundo, ay kaibigan pa rin talaga namin hanggang ngayon. At pagkatapos nga ng overnight camping natin sa Cordon Isabela, ay bumalik tayo ng Solano, Nueva Vizcaya para mag-ready at mamili ng mga kakailanganan natin papuntang Ifugao. To Banawe, Ifugao. At sa episode na to, ay aakyat na tayo ng Ifugao. Let's go! Mga mahigit 2 oras ang biyahe. Ang laki ng naitutulong ng mga cash in cash out na to sa daan, no? Kami pa naman tong laging bumabiyahe na pag umaalis ng bahay walang budget na dala. Okay mga first timers, kamusta? Welcome back to another van life and camping episode. Buti na lang talaga, may cash in cash out ang Gcash dito. Tulad nga ng dati na sinabi namin, the last episode ay pupunta tayo ng Ifugao at sa vlog na to ay mangyayari na yon. Grabe, ngayon lang ulit ako susubok kumain sa labas. Ano yung order mo sa'yo? Hindi ko alam, kalis-kalis eh. Pato? Actually, pwede na yun sa atin eh. Malaki yata yun eh. Nag-ano pa ako ng pigar-pigar. Pigar-pigar. O sige, okay lang. At ito nga kaliskes at pigar-pigar ang in-order namin. Early lunch. Bakit brown yan? Kanin to ng ano eh, engkanto. Kinain ko, dito sa mundo na ako ng mga engkanto. Uy, ang lambot. Rap? Ang sarap! Ang plano namin, since na hindi naman natin sure na kung meron naman tayong campsite na makikita doon sa Ifugao, malamang malaking porsyento na mauuwi tayo sa, makikiusap lang tayo sa mga lokal kung pwede ba tayo makipark sa bakanteng lote nila. Welcome to Municipality of Lamut. Wala na, ano na tayo ngayon? Pag nagka-camping na tayo ngayon, chasing cold weather na tayo ngayon, no? Oo. Maghahanap na tayo ngayon kung saan yung malalamig na lugar. Next, Tagaytay naman, mahal. Ay, kay Macrius! Oo, di ba? Oo, pwede pa na tayo doon. Galing Solano, Nueva Vizcaya, meron lang tayong 3 bayan na dadaanan bago natin marating ang Ifugao. Ang alam ko yung mga parang mga ferns na yan na nakadikit sa mga puno. Ang alam ko, tumutubo lang yan o kumakapit lang yan sa mga puno sa mga lugar na malalamig. Tutusin, pwede tayong ngayon pala makiusap na tayo eh. Pero wag muna. Tuntunin muna natin yung mga magagandang view doon sa Banawe. Malalaman mo agad kapag malapit ka na sa Ifugao dahil ang mga kabundukan sobrang lapit na sa'yo. As in literal dumadaan ka na sa tabi ng mga malalaking mga kabundukan. Yung masarap yung tumira ka sa ganitong lugar. At dahil nga first time din ni Priscia na pumunta ng Ifugao, marami siyang katanungan kung paano nga ba ang pamumuhay ng mga lokal dito. May mga resources naman sila yan dito. Pero nga lang kasi, may ibibigay yung mga pangangailangan nila. Pero syempre, hindi lahat. Kailangan pa rin nilang bumaba para mabili yung mga wala dito. Kaya pansin mo yung mga Ifugao at saka mga Igorot. Pansin mo kahit anong klaseng sasakyan meron sila, di ba? Kanina sobrang init sa baba. Ngayon parang bubuhos yung ulan mamayang gabi. Pumapatak na ang ulan. Mamaya game na ako kung anong klaseng sitwasyon mamaya, basta makatulog lang tayo. Oo. Basta importante nasa nasa Ifugao tayo, di ba? Oo. At pagkatapos ng 2 oras na biyahe, narating na natin ang boundary ng Banawe, Ifugao. Banawe na. Banawe na kami! Stop over muna tayo dito. Bili muna tayo ng ating tubig.
Si Prisha ay meron natipuhang sombrero. Para ka ng samahan ng mga nagzuzumba, alam mo yun? Magkano po yung ganito? Oh, bili ka na. Ayun na, may nakita ako doon. Oh. Gumanda na yung panahon dito. Malamig na. Yun yung isang hindi natin na ano, na nabili yung tubig natin. Limitado yung tubig natin. Welcome to Banawe. Mga first timers, nasa Banawe, Ifugao na tayo. Nandito na tayo sa area kung saan tayo mag-overnight ngayong gabi. Salamat bro. Sa tiyaga na paghahanap ng tubig, meron kami nakita. Ito na yung mismong heart ng, ng Banawe. Pero pagdating natin yun sa baba, yung mismong bilihan ng mga gulay-gulay, yung palengke, aakit pa tayo para dun sa, sa lugar kung saan tayo. Susubukan natin na, makiusap na kung pwede mag-overnight. Oo. Magandang place. Eh, bakit nag-iba na? Ay, ang ganda dito. Dito mahal. Dahil dito lang mo, no? Ha? Ay, no, maganda. Narating na natin ang first option na susubukan natin kung pwede ba tayo dito mag-overnight. Ay, ang ganda dito. Hindi pa lang tapos. Welcome. Ay. Ang tawag sa area na to dito sa Banawe, Ifugao ay ang Dayanara View Deck, na kung saan ito ang pinakadinadayo ng mga turista. Pagdating namin, naramdaman ko na medyo alanganin tayo dito. Hindi natin alam kung saan yung pupwestuhan natin. Mukhang negative tayong makapag-overnight dito sa spot na to. Kasi nga, nagsisidatingan yung mga sasakyan. Marami ring mga bumibisita. Yung lugar under construction pa, may mga ginagawa. Tapos, yung CR ay sarado. So napakahalaga pa naman ng CR kapag tayo ay nagsistay sa isang lugar. Option 2 tayo. Maghanap tayo ng area, bahay ng mga lokal na merong parking. Since malamig naman ng lugar, so pwede na yun. Sa mga oras na to, di ko alam kung bakit nakaramdam ako ng pagkadismaya. Maghanap na lang kayo tayo ng room na pwedeng tulugan na maayos. No? Yeah. Mura lang naman dito eh. Right na. Ano camping mo? Ano natin, wala na. Bagay. Oo, ilang beses ko na nabalikan ang Ifugao. Pero first time natin mag-overnight dito na matutulog sa loob ng sasakyan. Tiwala lang. Kung wala man tayo makita talaga dito mahal sa taas. Nakalimutan ko kasi na bagamat maganda ang Banawe, Ifugao, makikitid ang mga kalsada dito at tikit-tikit ang mga bahay ng mga lokal. So iniisip ko kung saan ba tayo makikiusap at saan tayo makikipwesto ng camper van natin. At para mapabilis sa paghahanap namin, nagtanong na kami sa mga kapulisan. Hey, sir! Sir, pwede pa magtanong? Sir, saan po ba dito sir? Merong place ba na pwede kami mag-park na pwede kami magpalipas ng gabi? Kahit po yung may mga lokal lang po na pagpapahingaan lang namin. Sa taas po, Ethnic Village. O, sige po. 2 kilometers pa? O, sige po. Salamat sir ha. Para makapagpahinga lang po kami. Yan, sa tulong ng mga kapulisan, may sinabi sila na pwede natin tuluyan daw. Ethnic Village, no? Wala namang masama kung makikiusap tayo. Papaalam tayo. Kailangan natin ng medyo spacious na parking lot para makapagluto tayo ng hapunan. Makapaglatag tayo kahit paano ng lamesa para makapagluto tayo. Medyo masikip kasi talaga yung mga kalsada dito eh. At para mas makasigurado na makakahanap tayo, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanong namin sa mga lokal. Hello po. Pwede po magtanong? Saan yung ano? Artist Village po? Ano pala? Ethnic Village? Ay, sa taas po. Malapit na po? Sige po. Salamat. Sa mga ganitong pagkakataon, lokal lang makakatulong. Pero isipin mo mahal kung yung van natin yung may CR sa loob, yung malalaki. Bira, kahit saan tayo mag-park no? Kahit saan. In time, dadating ang panahon na yan. Saan dito bro yung Ethnic Village?
Min village sa taas po. Malapit na? Oo. Oh, Yan sige. lang. Konti na lang. Oh, sige, salamat ha. At para mabawasan ang aking pag-aalala, dinaan ko na lang muna sa kanta. May mga lokal sa paligid. Baka pwedeng magtanong ka muna. Ito. May ano dyan, okay lang. Ala, sobrang tarik ah. Oo nga naman. Kaya ba? Hindi ko alam. Mahal po, kung hindi mo kakayanin pakit yan. Natagdagan ng pag-aalala nung nakita kong sobrang tarik pababa. Hindi ko inaalala ang pababa, kundi ang paakyat pabalik. Kung sakali mang hindi tayo pwede dito. Logi tayo. Ah, Kaya to. My God, kung saan sana tayo pumasok. Pagdating sa baba, nagtanong ako kung pwede bang mag-overnight dito na sa loob kami ng sasakyan matutulog. Parang pwede naman daw. Kaso nga lang yung caretaker ay may pinuntahan lang daw. Pero parang pwede tayong magstay daw. Pero nasa iyo. ano daw? Tatanong, malalaman pa natin. Pero kung hindi pa rin pwede, ay gusto mo ba mag-try pa rin tayo sa iba? No? Antayin lang natin. At sa pangalawa pagkakataon, negative ulit. Sad. Hindi daw tayo pwede magstay kasi merong overnight na event. Meeting dito. May meeting dito. Sobrang challenge nitong araw na to ah. Pero gawin natin positibo ang mga nangyayari. Oo naman. Talaga. Ilan beses na tayo nalagay sa ganitong sitwasyon. Meron tayong matutulugan eh. Oo. Yung pagpupwesto lang natin ang mahirap hanapin. At meron pa tayong akyatin na matindi. Low gear. Low gear. Ito ang mga kataga na madali lang sabihin. Pero sa totoo, mahirap gawin. Yung iba yung nasa isipan mo, pero hindi sumasang-ayon ang mga pangyayari sa'yo. Yung hahanapan mo ng positibo, lahat ng mga negatibong nangyayari. Watod! Grabe, sobrang tarik kasi nito. Pero malaking halimbawa na dito si Watod, na kahit sabihin mo na 660cc lang ang makina nito, ay inaakit pa rin niya yung mga ganito katarik na kalsada. Kahit mabagal, nakakausad. Mabagal man, nakakaakyat. Kinabahan ka, no? Okay, bahan ako. Gabang sobra eh. Ang tarik kasi nun eh. At hindi namin sinukuan ang paghahanap. Okay, update. 5:40 ng hapon. Meron na tayong spot, yung third option natin. Nakausap na rin namin. Kaso, hindi pa kami nakapag-set up doon kasi nga, ito si Prisha ay sinugod sa ospital. Oo. Ayun o, nasa ospital kami ngayon o. Kasi nga, sumakat yung tiyan. Walang ginawa kundi dumigay ng dumigay at magpalabas ng hangin sa puwet. Ayun, tinurukan siya ng pampakalma ng acid niya. Ngayon okay na. Pero ngayon, babalik na tayo ngayon dun sa spot na pinakausapan namin at pinayagan naman kami. Maganda yung spot namin. I mean, compared sa mga spots na pinupuntahan natin, malayong malayo siya. Pero kanina, kinausap namin kung pwede pa kami mag-overnight doon. Pumayag naman. Saka problema natin pala, paano tayo magluluto at umulan? Magbubuklat ba tayo ng awning? Awning? Oo, pwede. No? Kahit awning lang, no? Oo, awning lang. Sige. Wala na daw pala. Tayo sa taas daw. Hanap pa rin kami ng hanap ng yelo. Kasi nakalimutan namin na dapat yung mga ulam namin kailangan frozen yon. At tulad ng inaasahan, ay unti-unti nang pumapatak ang ulan. Ang lakas ng ulan. Hardcore tong Ifugao van life natin ah. Ito na yung spot natin. Ayan. O, di ba? Ay, ang lakas ng ulan. Ate? Ay, easy. Wait lang, hindi pa pala confirm kasi yung may-ari ng bahay, hindi pa pala napapaalam daw. Yung kapatid kasi yun nandyan. Pero sana payagan tayo, ang ganda ng view natin, no? Yung rice terraces, andyan, no? Pero feeling ko naman papayagan tayo. Pinatalikod ko na lang to para yung view bukas pagising natin, maganda. Tapos titignan natin kung papayagan tayo dito, baka magbukas tayo ng awning dito. Tignan natin. At kinausap ko na maayos ang isa sa mga nagmamay-ari nitong lugar. At pinayagan tayo. Diba? Napakaganda ng view natin. Ito, sarap paliparan ng drone, no? Pero bukas mas maganda yan pag pagising natin. Sunrise.
hindi sunset. Sorry, nagkamali ako dun sa mga pinagsasabi ko eh. Hindi na kami mag-o-owning, dapat kasi mag-o-owning kami. Since na, syempre nagpaalam lang naman tayo dito. Pag nag-owning tayo ay uukupayan ng napakalaking space. Tsaka sa pamilya yata itong space na to eh magkukonsume tayo ng malaking area. So dito na lang tayo sa ilalim ng hood magluluto. Kaya agad-agad ay nag-set up na kami. Simpleng setup lang. Bait naman. Bubuyan na lang to. Tapos lahat ng mga gamit namin ilalagay namin dun sa harapan. Mukhang maaga tayo matutulog nito mga. Kumakagat na ang gabi. Kaya kailangan na namin magluto ng mabilisan. Isa pa sa inaalala namin, baka bumuhos na naman ang malakas na ulan. Sa tuluyang pagkagat ng dilim, malapit na rin maluto ang isang putahe na natutunan ni Prisha sa TikTok. Isda na sobrang simple lang kung lutuin. Ang mga bising kalye ng Banawe, huminahon na. Kakain ka mamaya, Bulit? Ay, kakain yan mamaya. Naku! Naku! Wala na. Alam na mo pag dog lover, no? Mga aso alam talaga nila, no? Pag dog lover. Ang gwapo ni Bulit. Paras kayong gwapo. At sa wakas, makakapaghapunan na tayo. Sarap. Ang sarap, di ba? Okay, thank you. Medyo nahirapan lang tayo sa paghahanap ng ating spot. Pero at the end of the day, kahit na sobrang hirap man ang pinagdaanan natin, yung mga unexpected na mga pangyayari na nangyari, matatapos pa rin talaga yung araw na magiging payapa ang lahat. At eto, may place tayo para mag-overnight. Nakapagluto ng hapunan. Maraming salamat, mahal. At ayan, may bantay tayo dito. Bulit? Bulit, magdamag, at masarap na pagkain. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya. That's it. 'Cause every day is something new. If I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now. Oh, I need you right now. Tutulog na kami. Sumisipa na yung lamig. Sana yung jacket ko? Ayun yung jacket mo. Nasa harapan. Oo, Sige. mamaya. Papahinga na kami mga first timers. Anong oras na ba? Bukas na lang ulit. Bukas na lang ulit. 8. 8:30 ng gabi. Tinatamaan na kami ng antok dito dahil siguro dahil nga yung klima malamig. Tsaka puro kuliglig na yung narinig namin dito eh. So ipapahinga na namin to. Ito na yung chance para makabawi-bawi rin ng pahinga sa ibang lugar, di ba? Hindi, pati natutulog na tayo ng maaga. Sanay na tayo matulog, ma. Kaya nga, tapos bukas yung maaga naman Maaga ako nagising. magigising. Oo, Pati ako, maaga na rin ako nagigising. Kaya nga eh. Huwag na natin palagalin to. Magpapahinga na kami mga first timers ha. Good night muna sa inyo lahat. Night. Alas 6 ng umaga ay binabalot ng lamig at hamog ang kabundukan ng Banawe, Ifugao. Yung lamig na hindi mo gugustuhin lumabas. Ang kalye, tahimik pa. Good morning, Banawe, Ifugao. Grabe ba mga first timers? Sobrang lamig dito. As in, nagising ako kanina ng mga bandang 5:30 yata. Madilim pa. Pero dahil nga maliliwanag yung mga kalsada dito dahil sa mga street lights, naaninag ko yung labas at wala akong ibang makita kundi kulay puti lahat. At hindi ko magawang lumabas dito sa loob ng camper van kasi nga di ko kaya yung lamig. Talagang namimilipit kami dito sa loob talaga sa sobrang lamig. Masarap yung tulog namin. Ang aga namin natulog. Siguro mga bandang bago mag-9, tulog na kami. Ganoon, humiga na kami dito. Mas nauna ako natulog kaysa kay Prisha. At ngayon tulog pa rin siya. Ako ay gising na. Pag nagigising ako ng umaga, ay hindi na ako nakakabalik niya ng tulog. Unti-unti nang nabubuhay ulit ang kalye. Kasi kagabi, bago kami matulog, siguro mga bandang 7:30 pa lang ng gabi,
wala nang dumadaan dito mga first timers na mga sasakyan. Sobrang tahimik na talaga. Kaya after namin mag-dinner, no choice kundi humiga at matulog. Pero ngayon, unti-unti na ulit na nabubuhay yung kalsada. Siyempre, normal na araw na naman yon para sa mga taga Banawe, mga taga Ifugao. Pero hindi namin alam kung paano ba namin enjoyin yung lugar na to. Ang alam na lang talaga ngayon na pwedeng enjoyin is yung weather. Pero yung mag-ikot-ikot siguro hindi ko alam. Pero dito sa tapat natin may rice terraces dyan na pwede nating babain mamaya, lakarin para pasyalan. Sigurado yan, kung sinukuan namin ang paghahanap ng pwede naming matuluyan, hindi namin ma-experience ang ganda ng Banawe Ifugao ngayon. Nasa nature kasi nating mga tao yan na kapag tayo ay nakakaramdam ng frustrations o hindi nasusunod yung mga gusto nating plano, mabilis tayong masiraan ng loob. Diba? Lahat ng tao ay mayroong taglay na lakas at kahinaan. Hindi rin naman tayo pwedeng manatili lang sa isa. Parehong nangyayari yan. Isang paalala para sa ating lahat na huwag agad tayong masisiraan ng loob. Kung sa tingin natin na hindi sumasang-ayon ang lahat, okay lang yan. May kasabihan nga na kung para sa'yo, ay para sa'yo. Ay kung hindi para sa'yo, ay hindi yun para sa'yo. Isipin mo na lang na kapag mayroong isang bagay na hindi pinagkaloob sa'yo, ang ibig sabihin nun, mayroon pang masigit na ibibigay sa'yo. Masigit pa dun sa gusto mo. Mahal, alas 8 na pero parang alas 6 pa rin. Lamig. Sarap. Gising na. Gising na ako. Ako nga. Kanina pa ako gising. Tara na. Breakfast na. Bullet! Good morning, Bullet! Chinelas ko. Alas 8 na ng umaga. Mukhang alas 6 pa rin. Morning. Good morning. Ito ang gusto ko. Grabe. Wala ka makita. Kaya nga Ano dapat yun rice terraces yan Kaso, ulap na. Wala na. Wala tayong makita. Umuulan. Wala tayong ibang gagawin dito kundi enjoyin lang yung weather. Oo. Ang lamig talaga. Si Prisha ay nagluluto ng sinigang kasi nga may mga baon kami ng mga meat. So ngayon magluluto si Prisha ng sinigang na baboy para sa amin tsaka para sa nagpatuloy sa amin. 3 araw kami nagstay dito sa lugar na ito. Pero yung ibang araw ay mas pinili na namin makibanding sa mga lokal. Lalo na sa mga nagmamay-ari ng lugar na ito. Si Prisha ay nagluto na ng pagkain para sa lahat. Kaya mga first timers, magsitulog na kayo. Sana'y na-relax kayo at nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon. Payapang kapaligiran, payapang puso at isipan, sa bawat biyahe, sa bawat gabi, kalayaan ang nadarama lagi. Sa vano, sa tent, doon natutulog, sa likas na ganda, puso'y nabubusog.